iha kang ipatindog, inigon niya ang imong mga tuhod. Nagsama sa tuhod. Pasalamatin siya sa iyong kaayos. Ginoo, salamat kayo sa imong kaayos ano. Salamat kayo, Diyos. Kayo sa amin sa imong mga niluwas. Salamat, O Diyos, sa pagtibig sa tasatagsa na ang kakinabuhi. Salamat, Panginoon Kristo, sa imong mga tinawag. Cause all my life you have been faithful. Ako yung patagot sa pagkanta. Cause all my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Cause all my life you have been faithful. Salamat kayo, Diyos. Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running
kanunay nga nag-plaster sa imong mga katawan sa mga panahon nga dili maayo ang sitwasyon sa among kinabuhi ug sa mga panahon nga malipayon kami Ginoo. Salamat nga ikaw wala gyud lubiya, wala gyud mitalikon ug kanunay gyud nga nagiguban kanamo. Ginoo, salamat kaayo nga kataliwala sa tanan nga nakakahitabo karon sa pagubot sa amoang nasod ug bisan pa sa aning mga kagubot sa eleksyon. Ako gyampo Ginoo nga ikaw ang Dios nga magpanalipod sa imong mga katawhan. Tipigin ni Ginoo nga dili ni malambigit Ginoo sa mga dili maayo nga sitwasyon. Ug Lord, ako gyampo protektahan ninyo. Salamat Ginoo Dios. Lord, sa pagabalayon kami sa among panimbahon karon kanimo. Ako gyampo ang imong balang espiritu nga magauban, magadayon ug bunsan sa mga dusa. Himuha kami Ginoo nga andam ang gawat sa imong pulong. Ug Lord, ako gyampo ako kaugalingon Ginoo nga magadala sa mensahe. Gyampo Ginoo na ikaw ay magalibog sa imong alagad. Akong giila Ginoo nga wag ikoy mahimo kung wala ka. O Ginoo, akong ipangayo kung balang espiritu nga magapuno sa imong alagad Ginoo Dios. Nga magagawa sa akong baba mawala mga imong gusto ipabot sa imong katawan. Walay sobra, walay ulas. Karon Lord, ngunit na lang gyapon in Jesus name. Sige, tayo kami na mag-usap. Grabe. Oh. Anyway, ngayong hapon. Okay na ba mo? Uy, welcome home. Welcome home ang nalipay ko na huwag ka na saba-saba, ha? Thank you. Welcome home. No? Dili na ka or dili na? Okay, welcome back. Welcome home. Anyway, isa pa ba? No, sa tanan ako mga first timer. Ako ba yung first timer ka ba dili? Or murag balik-balik na ni? Wala na? Wala yung first timer? Welcome home po di ay kay Reggie. Welcome home. Isa pa ba yung welcome home din? Anyway, excited kayo na no? Para sa karong gabi sa SLI na medyo taas-taas na karon, mga tamang alas 10. Grabe yung isip nila. Good afternoon sa matang usa, especially po sa atong mga onliners, mga kaigsuunan nato na nasa lain-lain dapit sa Pilipinas o sa gawas. Thank you for joining us sa ato ang live stream karon. And sa inyo po tanan na naadiri, mura gamay rin kita. Either na bilang or na kinulata pa ron. Okay, nagulat sa kama. Okay, so punta no, ngayon na ako ka-excited dito sa alaga na ko na lumog na nangag-away, nagagubot, tinangga ng polis. Kaya naay nangag-wayot, kaya ano na-appeal sa lista. So, ginaot ko kung saan ka-excited na mudawat sa atong bahin, hinanap ko ka-excited para kay Lord, no? Karong mga amen. No? So, katong mga kadawat, ulan-ulan din ha. Di matamupog nga na, no? Kaya sila may nanghatag. Sila may nanghatag. Pero, di man si Lord gatanaw po, ayaw siya kalimti. Praise God. Alright, so karong mapuna, no, wala kayo sa natandaan yun, honestly. This is one Mother's Day na wala kaayo yun sa nangungusan because nanalitaw
ang nasunod kaayo siya sa eleksyon. Naduol kaayo ba? So, thank you for everything. So, medyo dito nakafocus ang tao sa eleksyon. Dili sa Mother's Day. Okay? But, sa karon, kung mauna ng eleksyon, sa mga mama sa karon. Okay lang ba? Okay. Kung dili sila okay. Inay mo tapan, andam na ko maminaw. Kumay lagi lang ng ingon. Madugog pa ba ko? Problema ang akong kuwan. Hello? Okay. So, ready na ta maminaw? Mensahe ni Lord para sa ato. So, kaning sitwasyon karon sa Mother's Day, I am very excited, Ani, because dili siya common. Because there is a word na nahatag ni Lord sa ako na medyo ko na-amaze yun. Not sa Bible, but sa science. No? Kanang pag-study ba? I will be explaining it sa inyo niya. But again, this afternoon, this is about Mother's Day. Mas masabta na to unsa gyud kaha ang pagkahimong maayo nga inahan. Okay. Katong mga nagtuo, mamay sila nga inahan, ana ng kaya ako ang isbutan karon. Katong mga nangahadlok po, maayo ba kung nga inahan? Tanaw ko na to karon, tanaw ko na to karon. Because again, dili man siya sa kung kinsay maayo nga inahan, o dili kung kinsay nahisunod. No? Sa plano sa Dios nga mahimo ka nga mga inahan. No, kamo di ayo mo dili pila ko na. Kamo mahimo ka mga inahan. So this afternoon ato di siya giuluhan ko. Hello. Hello. Thank you for everything. Hello. Hello. Check. Bear with us lang gamay, no? Kaya hindi kayo kumakasingkit, diba tayo mo ganyan, ako ikusog ng karat. Ulat-ulatan lang na ito gamay. Hello? Check. Malapit. Sound. Okay. Murag-wagin ko yung choice. Kinsa sa inyo diri for how many years nagatulog pa about Mother's Day? Daga na kay mama ato na hisgutan diri gikan sa Biblia. Kinsa kanya isa nganli daw po isang atong hisgutan during Mother's Day. Mama Mary, no, si Maria. Naghisgot na ta about kay Maria. Kinsa pa? Si Elizabeth. Hisgutan ako na ko si Elizabeth. Kinsa pa ba ako niya? Wala na nahisgutan niya po na. Si Sarah. Okay, thank you, Pastor Bob. So, daghan na kaita na hisgutan, but I'm sure na kaning atong hisgutan karon nga mama, siguro gamay ra ang nakaila. No? Kinsa sa inyo nakaila sa kang Hana? Hana. Ako mo ng classmate, Pastor. Hana, sa Bible. Kinsa nakaila ang Hana? Dili kay siya ilado, tungod kay, dili magod kaayo siya. Kumbaga, pareha ni Maria ba? Nga naghimo nga mama sa Dios, di ba? Di siya pareha ni Elizabeth nga ang iyahang bana nahimuan og kanang milagro. Dili pud siya pareha ni isa pa ba to akong ipanghisgutan? Ni Sarah nga gitagaan sa Dios og anak nga didto na sa kaduhaon na magmenopause. So dili kayo siya big deal. Si Hana, pareha siya sa imo ug sa ako. Kanang iyano ba? Iyano. Dili kayo siya mailhan. Pero ang iyang gihimo kay Lord, dili basta-basta. Wala kayo siya nailhan, pero ang iyang anak nailhan. No? Isa sa inyo sa SLI, no? Kinsa anak ni Hana? Alakod. Sige. Si Hana,
is ang mama ni Prophet Samuel. Karon, kasi ba kailangan, kasi na, okay lang, kasi Prophet Samuel, Pastor. Familiar na, Prophet Samuel. Ang katong propeta nga nagdeklara nga hari kang Haring David, o kang Haring Saul. No, sumbang giitan nga propeta, si Hana, ang iyang mama, wala kay mailhi. Pero naa din ay dako nga story si Samuel. So karon mapuna, tuguti ko pagdala gamay sa historya about dili lang kang Prophet Samuel, but giunsa kay ato na ilan saya, ato namang bangiitan kayo siya nga propeta. Pero before siya nahimong propeta, nahimo siyang bata. And before siya nahimong bata, nahimugso siya. And before siya nahimugso, giplastar siya sa Dios sa taguangkan ni Hana. So, tanaw na to karon sa ang istorya tungod kay nahimo man ang propeta si Samuel, dili tungod lang sa iyang kagustuhan, but if you will read the Bible, tungod sa iyang mama. Inana day kadako ang imong responsibilidad, mama. Eh, pataas ka mo mga mama, be? Pataas ka mo mga mama? Wala, di ka mama, Coach Jen, di ka mama. Okay. Iyan na rin kisangat yung kamot di ay kisangat ito. So karong hapuna, tugutin ko sa pagdala sa mensahe about Happy Mother's Day. Ang title niya is Happy Mother's Day, pero ba nang yubutan diha? Nanawag yun, naputol pa yun. Ang iyang title kinani is The Godly Mother. Greeting ang tanak ko na error ganina ako laptop. Okay. So, the godly mother, which is atong basihanan, taas kayo ni siya, so dinala na ko siya agian gitanan. I will just take a scripture gikan sa iya. Di na siya 1 Samuel chapter 1 verse 2 ha. That's 1 Samuel chapter 1 to chapter 2. So taas-taas na siya. So later on, I will be discussing about magkuha lang ko gikan diha. Okay? So, kita sa ato dire, nga makaingon kasi mga galingon nga, Pastor, ako maayo din kong inahan sa akong mga anak. Pero hindi ka nga ako perfecto gid ko. Nga halos wa naging ko'y sala, no? Tanan na kinahanglan sa akong anak akong gihatag. Tanang mga yahang mga yamo mo kung ako mahatag, ihatag na ako. Tanan mga panahon nga gikinahanglan ko, gamay lang, naanaday ko, sana na. Ben, anong perfecto ka? Na ba? Wala, no? So, sama gyapon na kay Hana, di po siya perfecto. Di po siya perfecto. And si Hana, ato agian niyang istorya, masabtan ninyo nga ako na lang iagi no kay taas kay ni. Si Hana was a second wife. Sa ilang panahon, pwede pa man ang duha ka buok ang imuhang asawa o lo, basta uban o lugar. Si Hana was a second wife, pero ang problema was, ang iyang isa lugar ka asawa sa iyang bana nga si Elkanah, ang isa ka asawa, daghan anak, siya wala. Then okay ro ta na og anak sa imong siling asawa sa imong siling ang daghan anak, ikaw asawa ka sa imong asawa, imong bana, then wala ka anak. Mas masabtan ra na, okay, kaya pa na. Pero kana bitaw makumpara mo kay isa ra gud yung bana. So lisod gyud kay mo ingon nga ako man yung bana ang baog. Di man gyud kinaamang gyud. Na may bikas. So inani nga time si Hana kabalogin siya nga baog siya. And kung imong basahon gid ang story, pag maghalad sila ngadto sa Dios, ang gahimuon sa iyahang bana, maghatag siya og bahin para sa kanto iyang isa ka asawa and sa iyahang mga anak. Pero kang Hana, ingon sa Bible, kay gihigugman niya si Hana, iyahang tagaan og double portion. E palangga niya si Hana gyapon, taliwala na dili siya kahatag og anak.
Pero tungod lagi kay si Hana, gusto po siyang matawag anak. Every year, muadto gid siya dito sa templo, kauban siyang bana, and mag-ampo, and maghilaka. To the point, kung basahon yun mo na in chapter 1, makita nimo nga naay punto diha, sa sige hilak gid sa Dios, so isinag gid siyang pangayo. Naalaan na gud siya kubog sa pare. Giduulan na siya sa pare. Kaya ka diya, nakuwasan na ka. Siya, di mo kuhubog. Hilaka lang dito. Ilang mo na nagmaoy siya. But actually, grabe na naiyahan kasakit tungkol kay kada mo adto sila dito sa paghalad. Gawas to ga, mawa siya anak. Maglinya na din sila. Una ang bana, ang katulad yung isa kasawa, o si Hana sa pikas. Ang kaning asawa ng pikas, yung mga anak magsunod din sa iya. Then si Hana, siya ra isa. And then, kung imo pag yung basahon, ang kanin pag yung pikas, biay-biayon pag yun niya si Hana. Huwag paghapon. Kadugin na ba ni mo, oy? And muna nga, for pila ka years, muna yung giagwanta ni Hana. And according to the Bible, pila ka years, nga siya hilak sa Diyos. Siya pangayo, Lord, tagay ko anak. Pero wala yun ihatag. Until one day, nakadesisyon siya, niingon siya sa Diyos, Lord, kung tagaan ko nimong anak, Lord, tagai ko anak, ako siyang ihalad sa imo. And after that, nadunggan sa Diyos, or hindi nadunggan, gidungog sa Diyos ang iyang pag-ampo. And ihatagan siya kang Samuel. And because of that, abi ni mo nga si Hana, o di ba, inana ka na bitaw, kita mo ko kaning mga minyo nga dugay na kaayo, ayat na kaanak, grabe ka spoiled ang bata. Di ba? Grabe ka spoiled. Kaya naman, gawas na daghan na sila kwarta, maura man. So grabe ka palangga, halos di bunalan, halos dili lugar, magmuhilak lang gamay, hatag tanan. Pero sa ani nga po, kung basahan niyo sa story, si Hana, pagkahitabo yun, according to the Bible, ingon siya, human nga nakanang nalutas si Samuel. Dili nga pag 6 years old na, ay na nako dalon, no, ingon sa Bible, human nalutas si Samuel. Gidala niya sa templo. In other words, taliwala nga moto'y pinakadako niya nga gipangayo sa Dios. Paghatag ni Lord, gituman gihapon ni Hana ang iyang saad sa Dios. Nga pag-imo kung tagaan og anak, Lord, ihalad na ko siya sa imo. Igsoon sa kinabuhi nato sa mga mama, di lang sa mama, abil sa mga papa o sa mga batanon, how many times na natin ipangayo kay Lord? Na Lord, kung imo lagi nang ihatag sa ako, Lord, mugid niya akong buhaton. Lord, imo lang yung ialaw nga makatrabaho ko ani, Lord. Mahimugid kong matinudaanon sa imo. Lord, kung iya lagi kong sugton, Lord, maningkamot gid ko nga mubuhat ko ani, mangalagad gid ko, Lord. Lord, kung makapasar lagi ko ani nga exam, Lord, mag-active lagi ko sa youth church o sa life group, Lord. Gabi, paghatag ni Lord sa imong gipangayo, nahimo ba ka mituman sa imo pod nga sayop? Uban sa ato, Lord, maulian lang yun si Papa, maulian lang yun si Mama, mugit niya kong buhaton, kusog kita, magimo-himo gina ng istorya. Pero pag-ihatag na ni Lord, ituman ba mo? Ituman ba na ako? Okay na? Okay, thank you. So, si Hana, human niya nakuha to. Human niya nakuha si Samuel. Iyan mong ibalik ang to kay Lord. So, karon mauna, tanaw na to, unsa ang mga karakteristik sa usa ka godly mother. Take note, godly mother. Wala ko niingon og perfect. Wala ko niingon nga maayo. Niingon ko
Diyos nun. Godly. Pastor, kung siguro kung masakitan ka, walang maminaw sa ako karon, may ka nga, Pastor, dili na ako. Posible yun. Posible yun, yung dili ni ikaw. Kaya nga naman, usahay magul karon pa nato ni malunggan. So, saan man nato nga mahimo na dahil kita na inana, naging kusukat sa kong pagkatao, na dili man Diyos ang nagtundo sa ato sa una. Diba? So, ang ako ihatag karon the characteristics na basin sa imo mo dili man gina ako, pero pwede na ako mahimo. Amen? Pwede na ako na mahimo. Pwede na ako na ma-reach kauban sa grasya sa Diyos. Kauban sa gahom sa Diyos. Pwede ko mabag-o ay mahimo na ako na. Amen? So, again, basin o nga mobile, matingala mo nga, Mother's Day man karon. So, majority sa akong topic, mama. No, ay sa mong pagselos, mga papa, kaya naman po, hulat mo sa June. Hulat mo sa June, kaya na po inyo. Okay? So, unsa ang characteristic, or unsa yung karakter na makita nimo sa isa ka godly mother kung atong basihan si Hannah. Okay? Unsa nga karakter? Number 1, in 1 Samuel chapter 1, verse 3 to 7, si Hannah adunay insakto nga relasyon sa iyang bana. Adunay insakto. Take note of the word. Huwag ko ningog perfecto. Ningog ko insakto nga relasyon. In 1 Samuel chapter 1 verses 3 to 7, tugutin ko pagbasa. Now this man, ang ihisgutan diri nga man, ang bana ni Hannah. Now this man used to go up year by year from his city to worship and to sacrifice to the Lord of hosts at Shiloh, where the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were priests of the Lord. On the day when Elkanah sacrificed, he would give portions to Peninnah, his wife, and all her sons and daughters. But to Hannah, he gave a double portion because he loved her, though the Lord had closed her womb, and her rival, ang iyahang karibal, ang iyahang isa ka asawa ni Elkanah, used to provoke her. Itong biyayon lagi siya. And grievously irritate her. Anuhin kay niyang asawa, magpanong bumugan ka ba? Wag pa kinigapon. Oy, kas may pamanakubad yas gawas. Naan ka ba? Because, take note of this. Anong dili makaanak si Hannah? Nga maayo manunta siya. Sige sa Bible. Last. Ang Diyos mo'y nagsira. Dili nito kay damutan siya. Dili nito kay wa siya natunglo siya. But because ang Diyos mismo mo'y nagdesisyon na isira. Okay? So, tanawan it went on year by year. As often as she went up to the house of the Lord, she used to provoke her. Therefore, Hannah wept and would not eat. So, kanus agasimba ang bana ni Hannah, base sa Biblia? Kada tuig. Gasaka din siya dito. Kaya sa ato, manggod, lahit manggod ang kultura sa Israel. Kaya ako na ni-explain gamay, kasi matingala mo. Ang kultura sa Israel, every year, gasimba sila. No? Kay dili man sila permi nga, let's say, every Sunday. Kay ang ilang simba mo, dili pareha sa ato. Nga, for example, na ako diri, taga damilan ko. Dili man gud nga, nahabit ay blessed hope diha. Kung dili ko kasimba diri niya, to ko Cagayan, na may blessed hope sa Cagayan, pwede ra ko mosimba. Dili inana. Ang kanina panahon, ang simbahan na nila is ang templo. Okay? So kung ang templo tuwa sa Manila, at tugig kang Manila, dito ka mosimba, dito ka maghalad. Okay? So muna yearly. Okay? Pero nasa rin mo grupo, alang lugar ng mga more siya Bible study, mo nagitawag sinagoga or synagogues. Pero ang temple nga kanang asa gid sila maghalad dito na sa
Jerusalem. So muna siya nga every year mo ato mubiya gid sila sa ilang syudad kay para magsimba o maghalad. Si Hana gaubanan niya iyang bana every year. Taliwala nga kabalo siya kada tuig pag-abot dito biay-biayon siya sa ikaduhang asawa. In other words, si Hana taliwala nga gabi-biayon. Taliwala nga sakit sa iya tanaw na mga anak sa iyang ikas, iyang karibal, dagko na. Si Hana moadto gyud og simba. Una tungod sa Dios, pero ikaduha tungod kay gasuporta siya sa iyang bana. So ang isa ka godly nga mama, dili lang di ay siya sa iyang anak, kundi appeal sa iyang bana. I know nga nanay uban din nga tagbo ng pilay, ang uban din nagatanaw sa ako. Dumog-dumog na. Ngisi lang lagi. siya to. Lagi, ada lang. Why? Again, sa Panginoon, wala gikoy tuyo nga pasakitan mo. I am just a bringer of the Word of God. Okay? So, ang giingon din si Hana was in good relationship or in the right relationship by her husband. And ikaduha, di niya gapugngan ng iyang bana pag magsimba. In other words, gasupport siya, gadalon niya yung bana, siya pa'y mag-encourage. Uy, simba na ba yan? Ato na, dala na ta. Ayaw niyo pugniin yung mga bana. Pag ganang gusto mo appeal of life group, ayaw pugni. Life group ka, o panalabhan diri o panglabasa. Ayaw pugni. Ikaduha under sa right relationship, pinalangga siya sa iyang bana. Pinalangga siya. Ang mga asawa ay sana all. But look at this. Ang context sa Israel, when you talk about pinalangga, it means gaan ang loob. Ani nga time. It means gipaboran. Nganong gipaboran man? Buutan nga asawa. Tanan man ng mga tao, tanan asawa, makakaon ng pinaagi sa hagok sa iyang bana. Pero dili tanan, pakapinan. Nga naman, usually ka ng pakapin, dito na mahatag sa katong maayo nga asawa. So kung mag-isgot ko karon og maayo nga asawa, kay balugi ko madaghan na lain sa ako. Pero mo may word ni Lord. Gusto magkata nga mahimong godly. Diyos nun. Amen. Then kinahanglan nato ayuhon nato ang relasyon nato sa atong mga asawa, atong mga bana. Hello. Dili pwede nga maingon ra ka nga gi-give up ko na nang akong bana, bahala na siya diri. Muuli siya diri, uli. Ubog siya dili, okay ra. Total, dampo naman kung sa Ginoo, Lord, patiyan na Lord, mamaminyo ko kusap. So she was beloved by her husband. Palangga siya. Nga naman, maayo siya na asawa. Nagtarong siya. Taliwala nga baog siya, nagtarong siya. Okay? Munang bisag wala siya anak, palangga siya. Double portion ng ginahatag sa iya. No? Because she loved and cared for her husband. Giatiman niya ang iyang bana. No? Mga asawa, giatiman man ba nato atong mga bana? Amen. Kami na ko bili. Kami lagi ketawa sa mga bana lagi. Ano yun? Okay. Atimanon ba? Pastor, di ba na ako nagusto atimanon? Kaya di ba ko niya ga-atimanon? No, dili lagi ta magbase sa isulti sa kalibutan. Ang sulti sa kalibutan, atimana ang gatiman sa imo, higugma ang gahigugma sa imo.
Kinsa makaingon dire, na pastor ako dili gyud asawa na ko na, bana na ko na pero kontra mi. Murag gyud mig iring ug iho pastor. Kontra gyud mi. Amen. Gyud na. Abi nimo kalusot ka, ingon ang Bible, higugma ang imong mga kontra. Gyapon. Higugmaon din gyapon. No? Relationship nato sa ato ang bana. Sa mga asa, mga bana, ay puno pang kangisi-ngisi di man tanaw. Paminaw. Ayan po. Ikaw po, tanaw po ikaw, imo ba nang gihigugma po og ayo? Imo ba nang giatiman? No, basing mas giatiman pa ang motor o ang dulog. No? Gay, Mas giatiman pa. Gay. Ang imong dulog nga gidriban, ang imong motor, imong auto, kay murag permi na kariban, sinaw kayo. Ang buhok sa imong ban, imong asawa, wa gyud, wa gyud nakatilaw og parlor. Ngayon ni abot ko diyan, pamanadjun pa. Okay? So first character is the right relationship. Sakto ang relasyon. Okay? Amen. Sakto yung relasyon sa iyang bana. Ikaduha nga karakteristik sa usa ka godly nga isa ka godly nga mama is she has a right relationship with God. Una, sakto yung relasyon sa iyang bana. Pero ikaduha, sakto po ang iyang relasyon sa Diyos. Okay? Dili siya nga kumbaga, kung nalapasahod para mas masabtan na to, medyo taas ni gamay. 1 Samuel chapter 9 verse 1 Samuel chapter 1 verse 9 to 17 nagaingon, after they had eaten and drunk in Shiloh, Hannah rose. Now, Eli the priest was sitting on the seat beside the doorpost of the temple of the Lord. Si Eli ang pare, nagtanaw, naglingkod, abay sa gate. No? Pero nakita niya that si Hannah, she was deeply distressed and prayed to the Lord and wept. Wept. Ano man ang wept? Na kapigitan niya ang pagabulpul. Dili di ka ito mga pinahilak-hilak bitaw sa style sa mga batanon ka, no? Parehari lahani bitaw, pagkatila ka, garitrit. Dili na inana. Muna itong guba yun ang nagway. Pinabundak-bundak yun. Inana yun, okay? Muna siya. And she wept bitterly. And look at this. Human siya nag-weep. Human siya gahilaka. Human siya gabundak-bundak. She vowed a vow and said, nagsaad siya. Naghimo siya saad sa Diyos. O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your servant and remember me, and not forget your servant, but will give you to your servant a son, then I will give him to the Lord all the days of his life, and no razor shall touch his head. Look at this. Ningon siya, Diyos, kung imong dumdumon ni imong alagad, kung imo kong kaluyan, o hatagan ko nimo o anak nga lalaki. Ang siya gingon, I will give him to the Lord all the days of his life, and no razor shall touch his head. Kung dili ka familiar sa kultura sa Israel ani nga panahon, dili nimo ni siya masabtan. Ay imong pagsabot ani mo ra siya ay gisaaran yun ang Dios nahantod sa hantod mangalagad ni iyang anak sa Dios, and then dili ni siya magpaalot. No? Muna ta pagsabot if dili ka familiar. Pero sa mga gatuon sa kultura sa Israel, ang pasabot ana ni Hannah was, kung imo tagaan og anak nga lalaki Ginoo, ako siya ihatag sa imo hantod sa hantod. In other words, mahimo ni siyang pare o propeta. Mo serve. Kabalo mo sa kultura sa pare o propeta, wa sila kaugalingon
katigayunan. So in other words, again, explain na ko gamay, kultura nila. Pag isa ka mama sa kaasawa, ang imong bana namatay. Okay? Imong bana namatay. Butan na to, pareha. Butan na to, ang context. Kami ni Pastor Jing, nami anak na si Eli. Si Eli, anak na ko, pero babae na si Eli. Sa kultura nila, ang babae nila pwede manag-iyak. So kung mamatay ko, and then wako'y anak na babae, ay wako'y anak na lalaki, tanang yuta nga gikan ako, mapaingon na sa gobyerno. Tanan. Si Pastora Jing, kung wako'y anak na lalaki nga mahatag sa iya, kinanglan siya muuli ngadto sa iyahang pamilya kung nasa siya gikan. Dalon niya ang akong anak na si Eli dito. So when nagsaad si Hannah kang Lord, nga Lord, kung imo kong tagaan anak na lalaki, ako siyang ibalik sa imo, it's as if naingon siya, Lord, andam na ko, na kung mamatay na ang akong bana, wa ako'y katigayunan. Andam ko, na ihatag na ko sa imo ang tanan-tanan. Wala niya gihatag lang ang iyang anak, kundi gihatag niya ang tanan-tanan, ang iyang future, gihatag niya sa Diyos. Muna yung isaad. Ay kanang itong meaning and dili na kutlan iyang buhok. Ang atong muna-muna manggol niya, hindi siya magpaalot. But according sa ila, ang kanang dili ka paalot, muna siya ang simbolo sa isa ka Nazarite. Isa ka tao na gihalad sa Diyos sukad sa pagkabata. Dili ni sila pwede magpaputol og buhok. Dili sila pwede mo inom og wine. Dili sila pwede mo hawin og patay lawas. Dili sila pwede mo tungtong og minteryo. Because ang ilang kinabuhi, ihalad yun sa Diyos. Isaan na si Samson. Diba? Familiar mo sa story niya. Dili gyapon putlan yung buhok. No? Muna na si Samuel. Okay? Si Samuel was a Nazarite. And muni ang gisaad niya. Lord, kung imong ihatag sa ako, andam ko, Lord, nga buhaton kini. And she continued praying before the Lord, and Eli observed her mouth. Ang katong pari si Eli, yang gitanaw ang bakbak aning bay Hannah. Because Hannah was speaking in her heart, and only her lips moved. Walay gatingog gagawas. Iliyok lang yung bakbak, pero yung pag-ampo, tumas kasing-kasing. Nang grabe, naging kasakit ba? And her voice was not heard. Therefore, Eli took her to be a drunken woman. Ang una-una ni Eli, pupug ni. Okay? And Eli said to her, how long will you go on being drunk? Hato ka na saan ka magbubog-bubog kita? No? E siya, put your wine away, ihipos na ang imuhang nga ilimnon. But Hannah answered, no, my Lord, I am a woman troubled in spirit. I have drunk neither wine nor strong drink, but I have been pouring my soul before the Lord. In other words, wala siya nagsalig sa pag-ampo sa iyong bana. Hello? Naa siya yung ugalingong relasyon sa Diyos. Muna siya isa sa akong gusto ko maghimo o isa ka seminar sa church na po. Hindi na lang ang seminar, pastor. Because nakita mo ko na need siya. Because daga mga pastors karon ako nakita, like sa adult churches. Daga mga pastors, nga human sila na ordain, na-train sila, dito sila Bible school graduate, ay lahing mga eskwelahan, na-train, and then nag-open na town church. So gitanong sila dito. Then galing mga pastor, yes, sunod ko kay Lord. So pag-abot dito, nga pastor sila. Pero ilang mga asawa, mura ba niya ang pinaka-grabe na trabaho? Ang kanil itong pastor's wife? Ibig wa kami graduate of Bible school. Ang tawag sa imo, pastora. So nakita mo, kaning mga pastor, pag dawat nila sa tawag ni Lord, normal ni sila nga mga trabahante sa una karon kalit gihimo ni Lord nga pastor. Ang mga asawa, overnight kalit na himong pastora. Walay training. Sa una, kusog pa kay mangaway.
Kalit lang yung nga, pastura na ka, di na ka dapat mangaway. Pala, kung saan ko ni Ron. That's why I wanted to have a seminar para sa tanang pastors' wives and mga leaders sa church na gusto magtuon. Because dili pwede nga magsalig ang asawa tungod kay ang iyang bana, pastor. Hello? Kapila ko ani gibalik-balikan sa akong papa sa bata pa ko. Di ka pwede magsalig sa imong kaluwasan tungod kay imong papa, pastor. Iya-iya ang akong relasyon sa Dios. Si Pastora J, many times ako siya inan, Deb, nag-devotional na ka? Ga-devotional ba ka? Gabasa ba kasi ng Bible? Why? Because di man pwede. Nga kung unsa ko magbasa sa Bible, pagkapit na lang siya kay asawa namin siya. Di man pwede inana. You have to have a personal relationship kay Lord nga wala nakasangit sa imong bana. Ikaw yun mismo na relasyon. The same way nga si Hana, wala na nag-ampo si Elkanah, ang iyang bana, wala na nag-ampo, humana, mibalik din siya dito kung nag-ampo o iya. Ayaw pagsalig sa iyong bana. You need to have your own personal relationship sa Diyos. Do not regard your servant as a worthless woman, for all along I have been speaking out of my great anxiety and vexation. Karon, tandugon na ako ni gamay para di gina ko ni gusto ta, pero murag gina-reveal din ni Lord sa ako karon. O sige, ingon ni Hana sa kang Eli sa pare. Siya, do not regard your servant as a worthless. Bisaya. Way pulos. Ngano nakaingon si Hana nga ayaw ko tanawa isip way pulos nga babae. Ngano ka? Unsay isulti ni Eli? Ha? Balikan ako gamay ha. Unsay gisulti ni Eli? But Hana answered, Nara. Basahin mo. Sige mo ni Eli, how long will you go on being drunk? So, sa'yo pasabot din ni Eli. Ang babae nga palahubog, way pulos. Grabe maninuod mga pastor. Laro ko na ako, dili ako nagsultihan ha. Biblia. In the sight of God, ang babae nga palahubog, way pulos. Bahala pag nindot kayo mong mga aritis. Nindot kayo mong mga sanina. Nindot kayo imong mga pulseras. Mahalon ang imuhang mga gipang sanina. Pero kung palahubog ka nga babae, ingon si Lord, atubangan niya, wa kay pulos. So, muto niingon si Hana. Kasi siya nga, ayaw po tanawa, isip, worthless, way pulos nga babae. For all along, I have been speaking out of great anxiety and vexation. Nagsulti ko, naghila ko diri. Tungkol sa akong kasakit, dili ko kihubog ko. Tungkol di sa akong kasakit. Then Eli answered, paminawag sa inyo, pagkahibawan ni Eli sa pare, nga, uy, hindi ko sa hubog. Naghilak rin siya tungkol sa kasakit. Gignan siya ni Eli, go in peace, and the God of Israel will grant your petition that you have made. Wa day magsalig si Hana sa relasyon sa Dios sa iyahang banat. Na siya kaugaling mo relasyon sa Dios. Kung mangutan ako karon sa imo, kamusta imong relasyon sa Dios? Mama. Kay mama na itong Diyos kita. Kamusta imong relasyon sa Diyos? Kibasi nung ka natin, okay, magkaya mong relasyon sa kumbana, that's good. Imong relasyon sa Diyos, kamusta? Kaya ang sakto ra ba nga relasyon, ga-communicate perni. Ba? Kung sa inyong matiyon, sa inyong bana rin nag-reply. Ha? Dagang ikabisihan nyo.
Pag ang imong bana, nag-text mo, galit na may yung bitaw nga, sunod na pag-text ha. Or kung dili lagi mananghid, galit na mawala, na rin reply. Sa iyo na mo. Sahay, masakitan ka ba? Malain ka? Or buta na ito, dili na lang ng permi. Buta na ito, sa isang kasimana, imong bana, mag-text sa imong kasara. Kasi batiyan mo. Pamahal. Kung pumunta na ko sa imong relasyon sa Diyos, pila po ka? Text, the Lord. Kapag mo nga, ang English na word sa pulong sa Diyos kay God, isa ka word is text. Kanang word ba? Bible, text. Texto. Kapila mo ka text, the Lord. In other words, how many times ka gabasa sa pulong sa Bible? How many times in a week ka gaampo? Every day, ikaw pastor, katulog pa. Nga naman, Ginoo, salamat sa pagkaon. Pagkapanihon to na po, Lord, salamat sa pagkaon. Pagkapanihapon, Lord, salamat sa pagkaon. Mura yun na, ay mag-iam po. Sabi nga na ikaw, nag-text with me. She had a right relationship with God. Na siya iyang kaugalingong relasyon. Wala nakabase sa iyahang bana. Katulog katapusan. What is the characteristic of a godly mother? Una, sakto yung relasyon sa husband. Second, sakto yung relasyon sa Ginoo. Ikatulo, she has a right relationship with the children. Sakto yung relasyon sa iyahang mga anak. Dili ko nakafocus kay daghan kay kong bersikulo nga gipang tandog diha para nga makita ninyo. 1 Samuel chapter 1 verse 18 to 20. And she said, "Let your servant find favor in your eyes." Then the woman went her way and ate, and her face was no longer sad. Muna ni human nato siya giingnan nga ang Dios nagapaminaw sa imong pulong. And then they rose early in the morning and worshipped before the Lord. Then they went back to their house at Ramah. And then Elkanah knew Hannah his wife, and the Lord remembered her. Ako na na-explain gamay, no? Total, mga bata ko ang dito. Basta magbasa mo ang Old English or kaning mga English na verses din. Pag sagara, kung may gani, and Elkanah knew Hannah. Ayaw pa ba sila nag-ila? Ayaw pa ba sila nag-ila? Tugay naman, asawa na guna niya. Pero kanang word magul nga new, it means nga may nakitabo sa ila. Okay? Naglabing-labing sila. Muna yung meaning, ana. Pag-ingon nga Elkanah knew Hannah, naglabing-labing sila ni Hannah, and the Lord remembered her. Nadumduman sa Diyos ang gipangayo ni Hannah. And kung pasahon ni mga sumpayana, and in due time, Hannah conceived, naburos lagi siya, and bore a son, and she called his name Samuel. What's the meaning sa Samuel? For she said, I have asked for him from the Lord. Ang meaning din sa word nga Samuel is pinangayo gikan sa Diyos. Okay? So katong mga buros karon kasi ganahan. Nice ni Samuel ba? Pinangayo gikan sa Dios. Pero kamong mga dalaga ulit tao, anya ni gamita ha. Kaya alam kalit imong classmate or imong crush kay Hi Sam, say Sam. Say Sam, heart man akong ngalan. Heart, say Sam, say Sam. Ay, Samuel na lang tawag sa iyo. Ano Samuel nga? Buk-buk man ang akong dagnay. Genesis pag yun ko. Kaya ikaw mo ba lang akong pinangayo sa Ginoo? Iring. Ayaw na gamita ha. Samuel. Okay? So, ginganlan niya og Samuel, and then, in verse 24 to 28, look at this. And when she had weaned, in other words, nalutas na si Samuel,
she took him up with her. Idala niya si Samuel dito sa templo, kauban sa isa ka baka nga tulo ka tuig na ang edad, isa ka ipa of flour, a skin of wine, and she brought him to the house of the Lord at Shiloh. The child was young. Bata pa, nalutas na. Pagkahuman o kalutas, iyan ang gidala dito sa templo. And they slaughtered the bull, gipatay ang baka, and they brought the child to Eli. Gidala na ang bata ngadto sa pari. And she said, "Oh my Lord, as you live, my Lord, I am the woman who was standing here in your presence." Yang gignan. And siya nga, Padre, kailan ka sa ako? Ako tong babae nga naghilaka diri. Nga imo kong giingnan nga pauli kay dunggon na ka sa Dios. Ako to. And then siya nga kay kani nga bata mauni ang akong gipangayo. And the Lord has granted my petition. Ang akong gipangayo yung gihatag. And I therefore karon ako na siya ibalik diha sa Dios. For as long as he lives, mintras buhi ning bataa, di ni siya mubalik sa akong balay. Kundi he will be panahulang paingon sa Diyos. So on. And he worshipped the Lord there. Again, mubalik mo. Pag imong ipangayo, ihatag na. Are you willing na tumanon ang imong isaad sa Diyos? Ilay ka na magsigang pangayo, di ba? Timan ilang. Like karon, no? Hatag ko example. Namang yung mga taga-SLI, Pastor, pwede nang sa tamang klase niya. Nga naman, nawa din sa ating hatag na rason. Kapalo na gunta. Di ba? Nagpalista mo po na sila. Na ay gipangayo gikan kay Lord. Diba? Bilang gihatag ko ano ginang gipangayo Lord ako unta. Arong gabi o katong pila ka adlaw gihatag na ni Lord. Karon gihatag ni Lord, gialaw ni Lord. Ayahay pa mo kami wag ko kadawat ba? Wag ko kadawat. Sige na ikog sige nganto dalos ama ko makadawat Pagpupusukan ni Dumulan sa purok leader din ha. Lista ko din. Ako kung kailas sa purok leader. Kung purok leader, may diba? nakakasula. Wala yun. Dilista ko. Pero muna siya, ang ako Una-unang makasula. iban nilang ninyo, pag makadawat na mo, are you faithful? Matay good. Bakasyon sa dayon. Kasi pag makadawat na mo, anak, limtan din mong tilo. Maparihan na rin mo itong pastor dito sa Surigao na iyang i-encourage yung mga membro, dawat mo kayo. Ipanghatag Manila. Mura magyapon, di ka mo dawat, ihatag mo na sa lain. Dawatan ninyo. Pero butariya pa rin nyo, mungkin sa inyong gituuhan ng sakto. E pagkauman na ito, rin siya nga, grabe bro, grabe. Uman sila midawat. Ako yung itanaw, kinsa pa sa akong mga leader, sa akong mga membro ang faithful kay Lord. Dawat sila tanan, tag 10,000, tag 15,000. Wa mag-ibisang isa na naghatag og tithes. Wa yun nakadungdong. Na pag-iring ipangutana ang iyang naman siya manghod nga kauban niya. Ano ka makatag tithes sa imo na dawat? Ay siya maulaw mo kung hatag, pastor. Ano man? Hugaw man guning nga kwarta. Kung hugaw man yung magidawat. Anyway, ako lagi balik be faithful to God. And at the same time, be faithful sa insakto ninyo nga puturan. Ayaw mo pagpapunta-bungol na lang tungkol kina namin na dawat. Okay? Dawat mo. Huwag ko problema na. Ipanghatag mo na nila. Pero putari para sa inyo sa insakto. No? Muna nga please, hangyo lagi ko putari sa Manny Pacquiao. Please, tabangin ninyo o protekta
No, mabot kita time kung wala na sila, kana si Soto, Pacquiao, Cayetano, Villanueva, maglisod ni mga pastor. Maglisod ni. Kay daghan king balaod karon nga gipasa na anytime pag magsulti ni og gikan sa Biblia nga dili nila gusto, pwede ni mapriso. Kani sila upat nga nigalaban sa ato dito. Nga maprotektahan paghihapon ang moralidad sa Pilipinas. So please, putarin na ninyo. Dahil please, putarin ninyo na. And hangyo lang po ko, no? Ako personal na ni. Bahala kung saan yung kapalangga si Duterte. Ayaw na po mong papaputabungal, oy. Gatuuta, Kristohanong ta. Gasimba ta, gatuuta na isa lagi ng Diyos. Kitsa ang Diyos. Buloy. Kitsa, Jesus. Ayaw na mong butaraan ng Diyos kuno siya. Sa problema maganda. Pagkamatay ni ko nga naprisuhan siya, di siya kito pagitaon ba? Okay? Ano ni abot taliya? Okay? Again, sakto yung relasyon. Human niya nakuha yung anak, iyan gidala dito. But look at this. Pwede yun yung human na tanan after niya gidala. Pero basahan ninyo sa chapter 2 verse 18. Ani nga panahon si Samuel gaminister na, gaampo na, kay pari in training na siya. Samuel was ministering before the Lord. A boy, look, clothed in a linen ephod. Gisuotan na siya sa pampari ng mga sanina. And look at this. And his mother used to make for him a little robe. Dahimuan siya sa iyang mama. Hindi naman, di ba, di na siya kapuyo oban sa iyang mama, kay gihalad naman siya sa Diyos, ano siya sa templo. Ang iyang mama ko, no, igahimuan siya permi o sanina, robe, nga pasuot sa iya. O iyan yung dalon nga ito ng Samuel, every year. Namuunto sila, magdala siya. In other words, bisan o gihalad na niya sa Diyos, iya gyapon giatiman ang iyang anak. So someday kung kamo na ay mga anak na mahimong pastor, timan na gyapon. Ayun yung pasagdi. No? Dili lang sa pastor, but sakto yung relasyon sa iyang anak. Nga bahala og nasa layo, atiman gyapon niya. Kadumdum ko sa isa ka illustration ako nabasa. Nga adunay isa ka mama nga niuli isa siya uban sa iyahang anak adto siya sa iyahang mama ko sa iyang lola lugar sa bata nga nagbakasyon sila dito. Dabi kipag-abot niya dito, nag-abay sila sa iyang anak, pag sige mag-ubuha iyang anak. Sige ubuha. So sama di ba ni maulian akong anak ko sa mga ako may painom. Nagkadumdum din siya nga iyang mama sa una na iperbigin na painom sa iya pag mag-upo siya. So, pero wa siya kabaloon sa itong herbal. So, yan yung siya, ugma ako nga tuod si mama, kaya mangutanag yung tuod sa ito para ugma, din na ni magbubuha ako anak. Siya, makapapoy, balay kaya anin. Nati anak, pag mabilar ay ang anak, magbubuha, kita may mabilar, ang anak tulog. Gaubuha nga tulog, pero ikaw may mabilar. So, tuod man, igawas siya. Kung yan to siya, pag sayo sa buntag, nakita niya yung mama, yung hidulan siya, ma. Ay, ingon siya, ako pangutanon ako mama, hantod kalos ani, no? Nga magsiko na una sa akong anak. Nga magsiko kabalaka. Magsiko o anang mahadungog sa iya nga mong ubo. Hantod ka ni kanos So tuod man, doon siya mama, siya pangutanon ko niya ako mama, kaya dugay na magini. Siya nga, ma, kanang, before pa siya may istorya, kaya mangutanan na siya, hantod kanos nga ang iyang mama, para mama, magsiko na una sa anak. May ingon din na yung mama nga, Day, nang sa mga gabi, kadoon ako nga nagubuha. Nagubuha ka? Kasi anong gibati? Napalaka, biya ako, nabilar, biya imo tungod sa imo, kaya kasi naunsa na ka. In other words, bisan day tigulang na ang mama, inahan gyapon siya, bisan pa o mama na pud ka mismo. Tigil mo undang ang relasyon sa mama at sa iyang. And tanawa ko sa ihimo ni Lord sa kang Hana.
Eh di ba iyahan magkibalik si Samuel? That means anad na siya, andam na ko nga pagmamatay na akong bana. Wala ko'y paingnan. Pero tanawa ko sa si Lord. Kay gituman ni Hannah ang iyang saad. Then Eli would bless Elkanah and his wife and say, "May the Lord give you children by this woman because of the petition that she asked of the Lord." So they would return to their home. Giampuan sa pare si Elkanah ang bana, o giyang giampuan, tagaan ka sa Dios o mga anak, pinaagian ni nga babae. And kung imong basahon, indeed, the Lord visited Hannah, and she conceived and bore 3 sons and 2 daughters. Gihatag niya ang iyang anak ngadto sa Dios, gibalik sa Dios kalima ka pilo. So, di lagi kagansi kung imuhang unahon sila. Di kagansi. Ayaw yun kabalaka. Ginikanan, mama, pangimong anak, mga lahagad sa Diyos, tabangi. Ayaw nga ikaw ang rason nga dili siya makapangalagad. Ayaw sugod nga ikaw ang rason nga dili siya makaserve kay Lord. Kaysa ako pang iingon ganina, ang mama kanunay gina magsig-uban sa mga anak. Sumpay. So as I will close, muna ang akong giingon ganina na amazed din ko ani when I was researching. Kasi familiar ani nga term. Sure ko, dili gid mo familiar. This is a medical term na kung imo ni studyhan, kung itaon nimo ni sa Google, tinuod gid ni siya. Tinuod din ni siya. Because ang mga Harvard students and professors and doctors, naghimo sila og usa ka study. Naghimo sila og study sa lahing-lahing nga mga babae. No, daghan kay babae ilang ipalista, and then ilang ipang-obserbahan, ipuaan nila og mga sample sa dugo, sa inani. And nakita nila, kaya ilang man daw tato, studyhan nila og sa mga butang nga cause og cancer, o sa cause nga makasurvive ka sa cancer, inana. So kanita ng mga babae, ilang ipangkuhaan og samples. But there is something na ilang nabantayan as they were looking for cells. Kaya di ba ang cause of cancer sa imo, dili man ang kanang burot. But the cells, cancer cells, na dili mo maklaro nga naa din ha. So nangita sila og cells nga dili ila, nabantayan nila nga katagara aning mga babae nga ilang ipangkuhaan. Na ay cells sa ilang lawas nga dili ila. Dili ila. So ilang gistudy, asa man gikan nga mga cells? So tuod man ilang buha sila og cell gikan sa bana kay tunaw nila basig ang bana o ang asawa naglabing-labing mo na nakapaingon dito. Pagkanaw nila dili sa bana. Kay nagipulbaan sila kasi nagkiat-kiat ni. Hindi man sa bana. Sikreto. Isa ka researcher ni siya tistingan ka nato kay ang mga bata gikan na sa mama. Basig sa mga bata ilang ipangkuhaan ng cells ang mga anak. And lo and behold, nakita nila na katong mga cell na buhi na nagpabilin sa sulod sa lawas sa mama, mga cells na ito sa mga anak na nagikan sa ila. And according to this study, according ani nga study, kani nga mga cell na nagpabilin sa mga mama, nag-uban sa ila bisan hangtod nga nangatigulang na sila. And these cells, buhi. Wow, amazing kaya na pastor. Nindot kaya na pastor. Kung sa may problema, dahil na, nindot kayo, pero wala ko kasabot sa connection ana sa ato akaron. One more thing. Naay lang itistingan. Kabantay mo nga nung taas og life expectancy ang babae kaysa lalaki. Nganong kasagara yun, mas dugay yung kamatay ang babae kaysa lalaki. Huh? Like sa, sa sign nila, Jing. Una namatay si Papa Jing, si Mama Tata, buhi pa. Sa iyahang lula, una diya po namatay.
ang bana, si Lola Toring, buhi pa, at tumatay. Akong lula, mao gyapon, unang gyapon namatay. Dako murag dako ang chance ba nga una gyud ang babaeng lalaki. And then they found out sa pag-study nila mo ni ilang gi-injekan ang isa ka ang pipila ka mga babae o kanang virus. And ilang kita una nakita nila na ang white blood cells sa aning lawas ni sukol. And ang nakuratan nila is this. Katong tanang mga cells sa mga bata, sa anak. The moment nga atakihon day ang lawas sa mama, magtipok silang tanan o ipaglaban nila ang ilang mama. Pwede na ang bata, bahalang away, basta awayon sa papa ang mama, mulaban ang mga bata. Because given gid na siya, giplastar gid na siya sa Dios. Mao di ay nga ako nabantayan ang akong asawa, wa mi kabalog, wa mi anak sukad, gana pa man si Eli. There are times na muingon na siya galit sa ako. Babe, init si Eli. Ha? Sa init si Eli. Paghawin na ako. Ano kang kinaraan? Ako na yung ulo ni Eli. Di man. Di lagi. Init lagi, babe. Init lagi. Pagkuha na mo thermometer, init gidi ay. Ako, feeling ako normal. Ano man eh? Naagiday na siya. Tinuod na siya. Fatal microchimerism. Isang connection na karon mga mama. Look at this. Ako ni istorihan. Naadin na siya bali. Fatal microchimerism ang tawag anak. Wala na sa among mga bana. Pero naay another side anak. Ang gitawag maternal microchimerism. In other words, naay cells sa mama na magpabilin sa ilang anak hangtod mintras buhi pa ilang anak. Munang usahay kami, wala mi, pero anong murag ito, ang mga papa manarbaho sa gawas, pero basta naagapon ang mama murag ukir gyapon. Because ang mama nagili siya connection sa ilang anak. But look at this. I will end with this. Pag-study nila, natingala sila tungod kay naay ng gawas nga naay mga cells na dili ila sa mga babae, pero ang ilang isulat single sila or wasa na minyo. So yun sa nagpaganda mo, huwag mo rin na minyo. Huwag po sila anak. Nganong naaman sila na cells na huwag pa sila minyo. Pag-study nila, katode ay nga mga babae, even though single sila, moto ka na bitang nanakwahan. And ang pinakagrabe na impact is katong, bisan di ay katong mga nagpakuha. Gipang-abort nila ilang mga anak. Ang cells nagpabilin. In other words, ang katong mga mama nga nang-abort sa ilang mga anak kaya di nila gusto. Ang katong nga mga bata, ang ilang cells, buhi pagyapon, and nag-away sila, nag-protect sila sa babae na ni-oo, kapatid sila. Willing sila, mapatyon sila. Willing ang mama, mapatyon sila. Pero ang kanina mga bata, ang cells nila nagbabilin na ipaglaban yapon nila ang ilang mama. Mga mothers, we respect you. Grabe ang kasalanan sa inyo. Siguro while gabasa mga nigaw, Lord, di mo gina ako, Lord. Di gina ako, labaw naman, di mo ko minyo, di pa ko, o pa ko'y anak. Or ako ba, di ka na, Lord, minyo naman ko na anak, pero di gina ako. Pwede na dili ni ikaw tara. Pwede. But, dili aksidente nga naakadiri karon pagdalaan ng mensahe. Nainiingon sa ako ganina, na musimba sila, na late sila karon. Pa sila kaabot. And I believe, dili ng mensahe para sa ila. Na yung mga pipila ka members natin sa church, wala, dili karon. So makayo mo kung mabasin din para sa ila.
Pero nganong naa ka diri karon galing ka diha karon? I believe that God intended this message para sa iyo. Dili pa man siguro na ikaw karon, but someday, uban sa grasya sa Dios, uban sa paghagop nimo, uban po sa pag-partner nimo, uban sa Dios ug sa imong bana, dili someday makuha mo na. We will become a godly man. Amen? Pastor, mag-lisod yun, Pastor. Wala lagi imposible. Baog gani nakaanak. Diba? Patay gani, gibanhaw sa Diyos. Kana pa. Kaya na nila. Kaya na nila. Di gini aksidente nga namin ang pagkaroon. Amen? So, I believe na ay part ko niya na mag-ampo ko para sa mga mama. So, dili lang sa nako siya o doon ang nalagi-isa niya. Kaya nakamantay part 2 sa ato ang topic karon, which, of course, ihatag nato sa atong ever dynamic MC. Kanya na yan.